Merry Christmas kay Aldrian Lahagan, Oshio 2020, Rosalie Negrite, Brix Elliott, John is Dr. Sheeter, Gilbert Gorgunyo, Delkite, Ronjet Gela, Helmar, Litu Asum, Andre Ipamisa, Glenda de los Santos Zercedo, Ronald Sorio, Fats. Ang karugtong ng nakaraan, mula sa pagkakaputol ng strap ng sandalyas ni Sian, na walang ito ng balanse, natamba ito at umikot-ikot ito pababa ng bundok patungon sa bangin. Nagmadali hinabol ito ng ating bida, ngunit dahil sa nagyayelong lupa hindi niya ito inabutan, at tuluyan ng nahulog si Sian, napasigaw ang ating bida at pasiga na sinabi, "Pion Sian." Napasigaw habang nasa ere si Sian, bumagsak pa ito sa sala sa labat na sanga ng tuyong puno na nababalutan ng yelo. Muling sumigaw si Sian ang tumutusok sa kanyang braso at katawan ang mga nabaling sanga ng puno. Mula sa itaas, umalingaw na pasiga na tinawag ng ating bida ang pangalan ng babae, Sian. Matapos ay ilang minutong katahimikan, maririnig ang mga hakbang ng mga paa, pababa ng kabundukan, makikita ang mga ilang sanga ng puno na nabali, na may bahid pa ng dugo. At kahit hirap sa pagtakbo ang ating bida, dahil bumabaon ang kanyang paa sa mga lupa na puno ng yebe. Nagmadali ito hanggang sa matano niya ang duguan na si Sian, na bumaksak mula sa itaas ng bangin. Nang makalapit ang ating bida, bahagyang damilat ang mata ni Sian, at nanghihina nitong sinabi, Master. Natigilan ang ating bida, habang nakatutok ito kay Sian, muling sinabi ni Sian, na nanghihina, "Wala akong maramdaman lakas sa katawan ko, ano po ang nangyayari?" Agad pinutol ng ating bida ang sinasabi ni Sian, agad na tinakpan ng kanyang kamay ang mata nito, upang hindi gumalaw, at makitang duguan ang katawan ni Sian, at sinabi, "Maayos ka, nahulog ka lang." Matapos ay madiin itong napapikit, pinagana niya ang kanyang clairvoyance, nang makita niya ang malubhang sugat sa tiyan ni Sian, kasabay sa pagdikit ng kanyang mga ngipin, na tila ba puno ng pagsisisi na hindi niya natulungan ito, at sinabi sa kanyang isipan, na butas ang kanyang maliit na bituka. Mamamatay siya kung hindi ko siya agad maooperahan. Putik, masyadong malala ang pagdurugo ng tiyan niya. Kailangan kong kumalma. Matapos ay naghalongkat ito sa loob ng bag, nang makakuha ito ng malinis na puting tela at agad niya tinakip ito sa tiyan ni Sian, at sinabi, "Kailangan kong kumalma, putik." Matapos ay mabilis na binuhat ito, at muling sinabi, "1 oras bago kami makararating sa klinika, kung tatakbo ako ng mabilis hanggat kaya ko, makakarating tayo roon sa loob ng ginintoang oras." Agad na tumakbo ng mabilis ang ating bida, na parang flash, gumamit ito ng pangloob na enerhiya, matapos ay sinabi nito sa kanyang isipan, 20 minuto na lang. Maghintay ka lang ng 20 minuto Sian, kasanbilis ng kidlat, na tila ba ito ay isang buhawi. Nang makarating ito sa labas ng klinika, malakas na tinawag nito ang kanyang 2 alagad, Wu. Biena, mabilis siyang pumasok sa loob na buhat si Sian, at sinabi, "Maghanda para sa agarang operasyon, alisin mo ang laman ng kama." Magmadali, agad na bigla ang tatlo, at sinabi, "Master. Anong nangyari?" Taranta ang inilapag ng ating bida si Sian, mabilis kumilos ang dalawa, sinabi naman ni Zhang Jin, na puno ng pag-aalala, "Manggagamot Hua, anong aksidente ito, paanong?" Natigilan ang ating bida, matapos ay lumingon ito bahagya, at sinabi, "Master Zhang. Tulungan po ninyo kami, kulang ang aming mga kamay." Matapos ay agad sinabi sa dalawa, buksan ang mga ilaw at dalhin ang lahat ng distiladong alak. Agad na tumugon si Wu, at sinabing, "Opo." Muling tinignan ng ating bida ang mukha ni Sian, at sinabi sa kanyang isipan, tuluyan na siyang nawala ng malay, mas malala ang pagdurugo kaysa sa inaakala ko. Sinabi naman ni Biena, "Eto na po ang pampamanhid," sabay abot nito sa ating bida na agad naman kinuha. At muling sinabi sa kanyang isipan, "Kailangan ko siyang bigyan ng anestesya upang maoperahan ko siya kaagad." Matapos ay nilagok niya ang laman ng bote ng alak, at isinalin niya sa bibig ni Sian, at sinabi sa kanyang isipan, "Dahil ba tumakbo ako ng walang pahinga?" Muling uminom ito, at muling isinalin ang alak sa bibig ni Sian, sinabi niya sa kanyang isipan, "Nakakaramdam na ako ng hilo, subalit, hindi ako maaaring magpahinga. Kailangan ko siyang bigyan agad ng pampamanhid upang maoperahan siya kaagad." Nang makita niya sapat na ang pampamanhid sa katawan ni Sian, agad siya naglagay ng mask,
at sinabing kay Zhang Jin, "Manggagamot Jiang, pakitignan mo pa rin ang pulso ni Xian, kung sa tingin mo ay bumababa, ang presyon niya na mas bumababa pa sa 70%, o, kung ano man ito ngayon, pakisabi naman sa akin." Agad na tumugon si Zhang Jin, at sinabi, "Sige, naintindihan ko." Matapos ay sinabi naman sa kanyang alagad, "Wuwu, BNA, hindi ko maipapaliwanag ito sa inyo ng hiwalay, kaya ang maaari ba ay sundan ninyo ako sa likuran ko?" Agad na tumugon ang dalawa at sinabi, "Opo, Master." Agad na hiniwan ng ating bida ang tiyan ni Xian. Napatingin pa si Zhang Jin, na tila ba katanungan pa rin sa kanyang isipan kung bakit kailangan buksan ang tiyan. At habang tinatahi ito sinabi niya sa kanyang isipan, hindi lang basta pumutok ang maliit na bituka niya kundi napunit din. May iligtas ba niya si Xian ng ganito? Napatingin ito sa ating bida, nang mapansin niya tila ba ito ay may karamdaman, at muling sinabi, "Bukod pa rito, parang hindi maganda ang kalagayan ni Huatuo, at sa tingin ko, ang operasyon na ito ay hindi magiging madali." Ngunit kakaiba, parang malalampasan ito ni Huatuo kahit papaano, at nasisiguro ko na magtatagumpay ka, Huatuo. Maya-maya pa ay sinabi ni Zhang Jin, sa ating bida, nasa 70% na ang presyon niya at unti-unti itong bumababa. Sinabi ng ating bida, na kumpirma ko na, matapos ay tumutok ito at sinabi, sa kanyang isipan, mabuti na lang at hindi masyadong mabagal ang takbo, at ang bahagi ng NAP unit ay hindi madali, ang pangunahing problema ay ang pagdurugo. Sinabi ni Zhang Jin, 80% ang bilis ng pagbaba ng presyon ay tumataas. Sinabi ng ating bida, na kumpirma ko na, matapos ay napatingin muli ito kay Xian, habang abala ang kanyang kamay sa pagtatahi, muling sinabi ng ating bida sa kanyang isipan kay Xian, habang ito ay walang malay, "Kumapit ka lang dyan, kaunti pa, kaya maghintay ka pa ng kaunti." Pumasok sa kanyang isipan ang masayang mukha ni Xian, habang tinuturuan niya ito, tungkol sa mga medikal na sining, habang ito ay kumukuha ng pagsusulit sa ating bida. At sinabi niya sa kanyang isipan, "Napakaraming bagay na ituturo ko at mas marami pang bagay na sasabihin ko sa iyo," habang nagtatahi si Xian ng mga sugat. "Alam kong hindi magtatagal at manggana ka rin sa isang operasyon, kaya maghintay ka pa ng kaunti, Xian." Matapos ay sinabi, "Wuwu, alisin mo ang dugo." Agad tumugon si Wuwu, at sinabi, "Opo, nakahanda ko na pong gawin iyon." Muling sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, "Nagmamakaawa ako sa iyo, Xian." Sinabi ng ating bida, "Mabuti naman, nasara na ang maliit na bituka." Sinabi ni Wuwo, "Ipagpapatuloy ko po ang pagkuha ng dugo." Muling nagtanong ang ating bida kay Zhang Jin, kumusta na ang pulso niya. Sinabi ni Zhang Jin, hindi pa ito mababa sa 70%, at ang bilis ng pagbaba nito ay nasa bandang. Agad na tigilan ito, at agad niyang pinulsuhan si Xian, at napasigaw niyang sinabi, bumibilis ang pulso niya, nabigla ang ating bida, sabay sabi, "Ano?" At sinabi sa kanyang isipan, "Ito ba ay isang tachycardia?" Note, ito ay isang sintomas ng mabilis na pagtibok ng puso. Sa kasong ito ay isang sitwasyon kung saan ang puso ay tumitibok ng mas mabilis na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng dugo, dahil sa matinding pagdurugo, na maaaring humantong sa shock kung hindi magagamot. Napatingin ang ating bida sa walang malay na si Xian, at sinabi sa kanyang isipan, "Ito ba ay tachycardia?" Matapos ay tila ba kinabahan at muling sinabi sa isipan, kung ganun, kulang ang dugo niya. At delikado kung hindi siya sasalina ng dugo, matapos ay kumunat ang kanyang noo, at pumikit ng mariin. Muling sinabi sa kanyang isipan, "Ako lang ang mayroon ng kaparehong blood type niya, ngunit matagal pa bago matapos ang operasyon na ginawa ko." Matapos ay tumingin ito kay Wuwo, at sinabi, "Wuwo, ikaw ang mangunguna sa atin ngayon." Agad nagulat si Wuwo, at sinabi, "Ano po?" Bahagyang ngumiti ang ating bida, at sinabi, "Gawin mo lang ang sinasabi ko, at huwag kang mag-alala." Tumingin si Wuwo at sinabi, "Sige po, naintindihan ko." Muling tumingin ang ating bida, at sinabi, "Huwag kang kabahan, kaya mo yan." Matapos ay tumingin ito kay BNA, at sinabi, "BNA, kuhanan mo ako ng dugo." Sabay inililis ng ating bida ng kanyang manggas ng damit sa braso, agad naman tumugon si BNA, at sinabi, "Opo Master." Matapos ay tumingin naman kay Zhang Jin, at sinabi, "Manggagamot Jiang, pakitignan muli ang pulso ni Xian,
maging ang pulso ko ngayon, hanggang sa bumaba ang presyo ng dugo ko sa 60% para makakuha ang Hyringilla, kahit na mawalan ako ng malay, sabay iginalaw-galaw ang kanyang mga daliri, na tila ba nag-close open, at sinabi, nasa iyo kaming pangangalaga ngayon. Agad na tumugon si Zhang Jin, at sinabi, sige, muli ay tumingin ito kay Wuwo at sinabi, Wuwo, kailangan mong hanapin ang mga piraso ng maliit na bituka. At huwag mong takpan ng tiyan ng anumang labi, ayos lang kahit tignan mo ito ng mabuti. Agad na tumugon si Wuwo, at sinabi, Opo Master. Habang abala ang mga kamay nito sa pag-oopera. Bahagyang napangiti ang ating bida, at sinabi, mabuti, mabuti yan, at natututo ka ng mabuti sa oras na ito. Muling sinabi ni Wuwo, oo nga po, Master, bahagya pa itong tumingin kay Bian-a, at sinabi, Bian-a, medyo mabagal kang mag-alis ng dugo, huminga ka ng malalim at kumalma. Agad na tumugon si Bian-a, at sinabi, Opo Master. Habang kinukuhanan siya ng dugo, upang may salin kay Sian, at sinabi muli kay Bian-a, ayos lang maging mabagal, ngunit dapat kang maging maingat sa lahat ng paraan, upang walang makaligtaan sa tiyan. Matapos ay sinandal ang ulo sa kanyang kinauupuan, pumikit ito, at sinabi sa kanyang isipan, ikaw na, anghel ng demonyo o kahit ang sistema, pasensya na, subalit kung maaari hihilingin ko ang pabor na ito sayo. Bahagyang idinilat muli ang mata, at sinabi, kay Wuwo, dahan-dahanin mo na damhin ang gamit ng iyong mga kamay sa ilalim ng maliit na bituka. At sinabi sa kanyang isipan, hindi mo ba ako agad ginamot noong binuhay mo ako? Kahit na hindi pa dapat hanggang doon, sana ay tulungan ninyo ang batang ito, sabay tingin ito sa walang malay na si Sian. At muling sinabi sa kanyang isipan, sige, natatandaan mo ba, kung paano mo ako niloko gamit ang pera na dala ko rito, di ba? Kakalimutan ko na lang yung katotohanan na niloko mo ako noon, sabay pasok sa kanyang alaala, ang dala niyang pera, mula sa panahon natin, na itinago niya sa drawer, dahil hindi naman niya ito magagamit sa panahon na kanyang kinasadlakan. Habang madiin na magkasalikop ang kanyang mga kamay, nakayuko ito bilang doktor na si Jin Su. At sinabi sa kanyang isipan, pangako, mas magsisikap pa ako para iligtas ang mga tao, at makaipon pa ng mas maraming mabuting karma, mula sa nakayukong si Jinso, na taimtim nagdarasal, hanggang sa isang liwanag mula sa itaas, ang hindi niya namalayan. At muling sinabi, kaya nakikiusap ako sana ay iligtas mo siya. Hindi nito namalayan ang papalapit na Huafu, na may dalang balabal na kanyang kasuutan. Muling matiim na sinabi ni Jinso, sa kanyang isipan, seryosong hiling ko ito sa iyo, hanggang ibinalabal ito, ni Huafu, sa nakayukong si Jinso, na matiim pa rin nagdarasal matapos ay ngumiti ito. At mula sa itaas bumaba ang isang liwanag, umikot-ikot ito sa ating dalawang bida. Damaloy ito sa buong katawan, matapos ay damaloy sa braso ng ating dalawang bida, na tila ba nagtagal ang liwanag na yon sa dalawang braso. Matapos ay umikot-ikot ito sa buong katauhan ni Sian, hanggang tila ba ito ay naging durog na tila isang bula, na parang kristal kumalat ito at bumagsak na tila ba patak ng nyebe. Hanggang sa lumipas ang oras, mula sa labas ng klinika, sa natutulog na si Sian, maya-maya pa ay damilat ito, kisame ang kanyang unang nakita, bahagya pa siyang nagulat at sinabi sa kanyang isipan, ha? Anong nangyari? Natatandaan ko pa na nahulog ako sa bangin, dahil madulas at napigtal ang sandalyas ko. Bahagya niya inangat ang kanyang ulo, subalit napaijek sa sakit na kanyang naramdaman na tila kidlat na tumusok sa kanyang ulo at buong katawan, matapos ay napahiga ito at impit na umiyak sabay tulo ng kanyang luha at sinabi sa kanyang isipan, sobrang sakit. Masakit, ang sakit, sakit, bahagyang kumalma ito, at sinabi sa kanyang isipan, ito ang unang beses na nakaramdam ako ng sobrang sa. Naputol ang kanyang sasabihin, nang bigla itong napalingon, at sinabi, ha? Pawisan ito at lihim na pinagmasdan ng ating bida, na natutulog na nakaupo. At muling sinabi sa isipan, si Master, tumingin ito sa braso ng ating bida sinundan niya ng tingin kung saan ito nakakonekta, at sinabi sa isipan, dugo ito. Ano ba ang ginagawa niya ngayon? Bahagya siyang kumilos at mahinang sinabi, Master. Sabay taas ng kanyang kanang kamay upang alisin sana, ngunit agad itong pinigilan ni Zhang Jin, at sinabi, huwag ka munang kumilos. Kung pumutok ang daloyang ng dugo mo,
kakailanganin natin ito ayusin muli. Sinabi ni Cian, ano po, subalit dahil po nasa ganoong kalagayan si Master, at bilang isang disipulo kailangan ko pong. Pinutol ni Zhang Jin, ang sinasabi ni Cian, at sinabi, ang Master at ang kanyang alagad ay parehong matigas ang mga ulo nyo. Kapag nagising siya, papagalitan niya tayong dalawa, kaya humiga ka lang muna dyan, maaari ba, ha? Kailangan din nating hayaan magpahinga si Huatwo. Sabay inayos nito ang upuan na kinatutulugan ng ating bida, nakasalukuyan nakatali at humihilik ng malakas at nakangga nga, sinabi pa ni Zhang Jin, bakit ba ang sama ng asal niya sa pagtulog? Ngunit kahit ganoon, nakakagaan pa rin ang loob na tumigil na, sabay hila ng upuan. At muling sinabi, nagising ka sa loob ng 5 araw, sa totoo lang, hindi ko inakalang makakayanan mo ang unang araw. Sabay tingin ni Cian, muling sinabi ni Zhang Jin, hindi lang napakaraming dugo ang pinadanak mo, ang dami mo ring dugo ang nawala pagkatapos ng operasyon. Ngunit ang manggagamot na si Hua Fu, lang ang makakapagbigay sa iyo ng dugo. Itong lalaking ito ay sinalinan ka ng dugo, dahil sa pangangailangan mo ng dugo, 2 beses sa isang araw, at sinabi niya sa amin ay ayos lang siya. Ngunit isa akong manggagamot na nakakaalam, kung gaano karaming dugo ang dapat mawala para mauwi sa kamatayan, sabay hinilat-hilit nito ang kamay ng ating bida. At muling sinabi ni Zhang Jin, itinaya niya ang buhay niya para iligtas ka. Agad na buo ang luha sa gilid ng mata ni Cian, nang marinig ang sinabi ni Zhang Jin, at sinabi sa isipan, Master. Ngumiti si Zhang Jin at sinabi, ngunit kahit na ganoon, nakakagaan ang loob na pareho kayong buhay. Kaya sa paghahanap ng katugmang dugo ay talagang napakahalaga. Agad napadilat ang mata ni Cian, sa sinabi ng manggagamot na si Zhang Jin, napakuyom ang kamay ni Cian habang hawak ang kumot, at sinabi sa kanyang isipan, ano raw, magkatugma kami ng dugo. Matapos ay napaisip ito ng malalim, may mga katanungan na hindi niya alam ang sagot, lumipas ang mga araw, habang hawak ni Cian ang sabaw na gamot, agad niya itong ininom bahagya pa siya nataranta nang makita niya ang ating bida na nakangiti at nakatingin sa kanya. Matapos niyang inumin, ngumiti ito kay Zhang Jin at sinabi, salamat po, nakatingin lang ang ating bida. Ngumiti ito nang makita niyang unti-unti nang gumagaling si Cian. Lumipas ng 1 buwan, lumapit ang ating bida, sa kinahihigaan ni Cian at sinabi, titignan ko ang peklat mo. Tila naman nahiya at nailang si Cian, at sinabi, sige po. Matapos ay iniba ang direksyon ng kanyang paningin, habang pinag-cross niya ang 2 kamay sa kanyang dibdib, at sinabi sa kanyang isipan, natural lamang sa isang pasyente na ipakita ang kanilang mga sugat sa isang manggagamot, ngunit bakit parang nahihiya naman ako? Nahihiya rin ba ang ibang mga pasyente kapag nagpapakita sila ng kanilang mga sarili sa manggagamot? Bahagya niya sinulyapan ang ating bida, at muling sinabi sa kanyang isipan, naku naman, tinitignan ako ni Master, na para lang isang manggagamot, subalit narito ako at may kakaibang iniisip. Sabay sabi sa kanyang isipan, Master, maya-maya ay napaisip ang ating bida, habang inilagay ang kanyang kamay sa ilalim ng kanyang baba, at sinabi sa kanyang isipan, wala itong saysay, bahagyang sumimangot ito, at muling sinabi, wala talaga itong saysay. Napunit ang tiyan niya, ngunit halos tuluyan na itong gumaling sa loob lamang ng 1 buwan. Bukod pa rito, posible ba na ito na lang ang natitirang peklat? Habang nakatingin ito sa tiyan ni Cian na mayroon tahi. At sinabi muli sa isipan, kahit gaano pa kagaling magreseta ng mga sabaw na gamot ang manggagamot na si Jiang, mukhang kalabisan na ito. Na tila ba nakikita niya sa kanyang isipan ang manggagamot na si Zhang Jin, na may hawak na sabaw na gamot habang ito ay nakangiti. At muling sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, kahit na sa pinakamahusay na modernong medisina ang pangangalaga, imposibleng gumaling ng ganito kalaki, ano kaya ang maaaring dahilan? Agad hinipo ng ating bida ang noo ni Cian, at sinabi, bumuti na ang iyong kalagayan, bumaba na rin ang iyong lagnat. Agad na palunok si Cian, at sinabi, salamat po, Master. Napabalik ka rito habang ako ay buhat mo sa manyebeng daanan, at agad isinagawa ang operasyon sa akin, tapos ay sinalinan mo pa ako ng sarili mong dugo. Sinabi ng ating bida, salamat, lahat naman yan, sa pagtitiis mo ng maayos, wala akong ginawa kundi gamutin ka, at dapat lang na ako ang nag-aalaga sa iyo. Matapos ay pinulsuhan ito ng ating bida,
at muling sinabi sa kanyang isipan, stable na rin ang pulso niya, salamat naman, ito ay nakakagaan ng loob. Subalit nakaligtas lamang siya dahil tunay siyang mapalad, muntik na talaga siyang mamatay, at dapat sana ay bumalik na tayo noon nalaman natin may mga harang ang mga daanan, kasalanan ko. Dahil sa aking maling desisyon, nalagay sa panganib si Cian. Sabay kuyom ng kanyang kamao na nasa ibabaw ng kanyang hita, habang ito ay nakaupo, tumiim ang kanyang mukha, at sinabi sa kanyang isipan, kung nawala si Cian, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Agad tinawag ito ni Cian, at sinabi, Master ayos lang po ba kayo? Ngunit patuloy na sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, ang mabuti pa ay huwag ko nang alalahanin yun, ang mas mahalaga na mas pagputihin ko pa ang susunod na mangyayari. Matapos at saka sinagot si Cian, at sinabi, ayos lang ako. Muling sinabi ni Cian, kasi, Master, tumingin ang ating bida, kay Cian, at sinabi, ayos lang ako kaya huwag kang mag-alala, at pasensya na talaga sa paglalagay ko sa iyo sa panganib. Tila naman nakaramdam ng hiya si Cian, sinabi ng ating bida, nagpapasalamat lang ako na nakayanan mo ito ng maayos. Lalong namilog sa hiya ang mata ni Cian, tila ba gusto nitong lumubog sa kanyang kinahihigaan, sinabi pa ng ating bida, mas magiging maingat na ako para hindi na ito mangyari muli sa hinaharap, ako na ang mananagot para sa iyo. Sinabi ni Cian sa kanyang isipan, naku, ano ang pakiramdam na ito? Bahagyang ipinaling ang mukha at pumikit at sinabi, salamat po Master, ngunit, ang kamay mo po. Napatingin ang ating bida sa magkadaop nilang kamay, at sinabi, ano kamo, kamay ko? Namilog ang mata ng ating bida nang makita niya ang kanyang kamay at kamay ni Cian, at sinabi, Habang si Cian ay nakaharap sa kabilang direksyon, at nakapikit, na puno ng hiya. Note, nakakatuwang katotohanan, ang sinaunang Tsina noong ikalawang siglo ay isang panahon na labis na napuno ng komunismo at mga makalumang pagpapahalaga. Sabay bitaw nito sa kamay ni Cian, at sinabi, ang mabuti pa, aalis na muna ako. Sinabi ni Cian, ganoon po ba, sige po, matapos ay sinabi ng ating bida, pagkatapos ay magpahinga ka pa ng kaunti at mag-focus ka sa iyong paggaling pansamantala. Sabay nito, na tila ba, nag-alis ito ng bara sa lalamunan. Sabay sabi sa kanyang isipan, mali ang pagkakaintindi kapag may ibang nakakita sa amin, ito nga pala ay isang panahon na may mahigpit na paghihiwalay sa pagitan ng mga lalaki at babae. Habang pakiramdam naman ni Cian, na tila gusto bumaon sa kanyang pwesto at sinabi, sige po. Matapos ay agad inihakbang ang kanyang paa sa labas. At mabilis na hinawi ang pintuan ng kubol, at nang makalabas ito, sabay inilagay ang kanyang kamay sa tapat ng puso, na tila kumakabog ito. At sinabi sa kanyang isipan, hay, ano ba ang problema ng puso ko? Bakit parang hindi regular ang tibok nito? Matapos ay napaisip at bahagyang nabigla, at sinabi, teka nga, maaari bang may arrhythmia ako? Na bahagya pang natigilan, note, isang terminong tumutukoy sa irregular na tibok ng puso, na naglalarawan sa anumang sintomas kung saan ang puso ay hindi tumitibok ng normal. Bahagyang kinabahan ang ating bida, at sinabi, sa kanyang isipan, magiging maayos din naman ako di ba? Habang si Cian ay hindi mapakali sa kanyang higaan, at malalim na papaisip. Ikalimang taon ng Jiangpyong, taon 188, Marso, nakangiti na sinabi ni Cao Cao, ang galing mo talaga sa Jinzhou. Sinabi naman ng ating bida, naging maayos ka ba? Sinabi ni Cao Cao, sa tingin ko ay magkikita pa rin tayo kahit lumipas na ang umaga ng bagong taon, ngunit hindi ko inaasahan na bibisita ka ng ganito kabilis. Sinabi ng ating bida, ngayon ay maayos na ang lahat, kaya kailangan ko ng bumisita agad. Note, tumutukoy ito sa bagong taon ng buwan, sinabi ng ating bida, habang nandito ako, titignan ko muna ang kalusugan ng matanda, sabay taas ng kanyang daliri. At dahil sa edad niya, hindi na nakakagulat kung biglaan siyang mahimatay anumang oras. Maya-maya pa, medyo matagal na rin tayong hindi nagkita. Sabay yuko nito bilang pagbati, sa matandang Cao Teng, sinabi naman ni Cao Teng, na balitaan ko na naging abala ka raw, nitong mga huling araw. Sinabi ng ating bida, habang ito ay nakayuko, dapat pala ay madalas kitang binisita. Sinabi ng matandang si Cao Teng, iyan ay kalokohan,
tama na ang pagbisita mo sa akin tuwing may okasyon. Matapos ay napatingin ang ating bida sa matandang si Cao Teng, bahagya pa itong nabigla, at sinabi sa kanyang isipan, "Ha? Tumaba ba siya? Nagda-diet therapy siya at nag-eehersisyo kaya hindi siya dapat tumataba ng ganoon." Agad na lumapit ang ating bida, at hinawakan ang kamay at sinabi, "Hayaan mong kunin ko ang pulso mo." Agad niyang pinagana ang kanyang clairvoyance, lumiwanag ang kanyang mata at sinabi sa kanyang isipan, ang kanyang sisidlang bato ay labis na matigas. Bukod pa rito, masyadong makapal ang enerhiya ng kanyang yin. Note, ito ay pulso sa bato at pantog. Matapos ay lumuhad ang ating bida, upang tignan ang binti at paa nito, at muling sinabi, malala din ang kanyang edema. Note, isang estado ng katawan kung saan ito namamaga, manas at ang pinakakinakatawan na sintomas ng sakit sa bato. Pinindot niya ito, at sinabi muli sa kanyang isipan, hindi mabilis na bumabalik sa normal ang kanyang balat. Bukod pa rito, namamaga ang buong katawan niya. Sinabi ng ating bida kay Cao Teng, kailan pa nagsimulang mamaga ang iyong katawan? Sinabi ni Cao Teng, hindi ako sigurado, ngunit palagay ko mga 3 buwan na ang nakalipas, hindi ko masyadong inisip yun, kaya masigasig na iniinom ko na lang ang mga sabaw na gamot. Natigilan ang ating bida, at sinabi sa kanyang isipan, ang mga sintomas na ito ay pawang may kaugnayan sa problema sa bato. At dahil walang lagnat, mukhang hindi ito isang nakakahawang sakit. Ngunit hindi ako sigurado kung ano ang sakit na yun, hanggat walang blood test at urine test. Sabay kuyom ng kanyang kamao sa lupa at sinabi, putik. Ngunit kailangan ko pa ring mahanap ang dahilan. At sa ganun paraan ay magagamot ko ito. Sabay pinagana niyang muli ang kanyang clairvoyance, muling lumiwanag ang mata nito, tumagos ito sa tiyan ni Cao Teng, nakita niya ang kidney nito ay tila nagbukol-bukol na parang namuo, agad siya nabigla. Tila ba pakiramdam ng ating bida na nag-iisa siya sa kadiliman, at muling sinabi sa isipan, lumiliit ang mga bato at may mga irregularidad sa ibabaw, malinaw na ito ay chronic renal failure. Note, isang uri ng sakit sa bato na tumutukoy sa isang estado kung saan ang paggana ng bato ay bumaba sa isang hindi na maibabalik na antas. Muling sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, nakikitang depormidad ng bato, bukod pa rito, isinasaalang-alang ang pagtanda sa pagkakaroon ng mataas na presyong ng dugo at diabetes, at sa kasalukuyang panahon na ito. Walang paraan para gamutin siya, agad pumasok sa kanyang isipan ang machine, kidney transplant o kaya ay dialysis. Tumingin ang ating bida ng seryoso, sa matandang si Cao Teng, at sinabi, Lolo, hindi ko po kayang gamutin ang sakit na ito, nang laki ang mata ni Cao Teng, sa pagkabigla. Mula sa labas ng palasyo, maririnig ang malakas na sigaw ng anak ni Cao Teng, na ama ni Cao Cao, at pasigaw nitong sinabi, ano ang ibig mong sabihin? Hindi ba't ikaw si Huatwo, at wala kang man lang magagawa tungkol dito? Habang galit na hinarap ang ating bida, nakasalukuyan nasa likod nito si Cao Cao, matapos ay galit na sinabi, nagkamali ka ba sa pagsusuri mo? Ang sabi ng ibang manggagamot, ilang araw na pahinga at sapat upang gumaling siya. Habang seryoso ang mukha ni Cao Teng, natigilan ito, maya-maya ay sinabi sa anak, tama na yan, tumigil ka na sa paggawa ng gulo. Napalingon ang ating bida kay Cao Teng, napatingin naman ang anak nito at apo na si Cao Cao. At muling sinabi, hindi ba't sinabi ng dakilang Huatwo, na wala ng lunas para dito? Kung sinasabi ito ng manggagamot na gumagawa ng himala, na magligtas ng mga naghihingalong tao, tiyak na totoo ito. Habang ang ating bida ay walang imik, muling sinabi ni Cao Teng, nagtrabaho ka ng husto, upang makarating dito, dapat ka nang magpahinga. Sabay sengyas ng kamay nito, napatingin ng tatlo kay Cao Teng, na natitigilan. Subalit agad na tumutol ang anak nito, at sinabi, hindi ama. Ipapa-examine natin sa ibang manggagamot ang katawan mo at hahanap tayo ng paraan para. Agad hinampas ni Cao Teng ang kamao nito sa kanyang kinauupuan na naglikha ng malakas na ingay, at galit na sinabi ni Cao Teng, ano ba ang aasahan mo sa mga hangal na hindi nakakapansin na may sakit ako? At kung hindi kay Wonwa, malamang namatay na ako na hindi ko alam kung bakit habang pinupuno ang mukha ko ng sabaw na gamot na ginawa ng mga hangal, agad na napayuko ang mga ito. Makakaalis na kayo, matapos ay tumalikod ito at humakbang,
natigilan naman ang anak nito, at sinabi, "Opo, ama." Maya-maya pa ay bigla itong natamba, pagkalipas ng magdamag, kasabay ng tilaok ng manok para sa madaling araw. Kasalukuyan nakahiga si Cao Teng, na unti-unti itong nagkaroon ng malay, hanggang sa damilat ito. At sinabi sa kanyang isipan, isang nakamamatay na sakit. Bumangon ito ng dahan-dahan at hirap sa pagbangon, pinawisan ito at nagtangis ang bagang nito sa hirap, at sinabi, "Putik, hindi na nga ako makaihi, ngunit nais ko pa rin uminom ng tubig." Agad sumulpot ang ating bida, na may dalang isang basong tubig na inumin, at sinabi, "Eto na po ang tubig na inumin, lolo." Nang laki ang mata nito sa pagkagulat, na halos malaglag na ang puso nito sa kaba, at pasiga nitong sinabi, "Putik. Hindi ba't sinabi ko nang umalis ka na?" Napakamot ang ating bida sa kanyang ulo, habang hawak ang tubig na nasa tasa, at sinabi, "Pasensya na po." Matapos ay sumeryoso ang mukha nito, at muling sinabi, "Dapat sana ay mas maaga ko ito napagtanto. At bilang iyong sinumpaang apo, naging pabaya ako sa iyong kalusugan, lolo, patawad po." Bahagyang napatungo si Cao Teng, nakatingin ito sa baba, matapos ay iniabot ang tubig, at sinabi, "Pinili ko ito, upang palayain ka, at sa tingin ko ito na ang halaga ng kailangan kong bayaran para dito. Gayunpaman, hindi may kakaila na malaki ang naitulong mo sa aming pamilya, dahil marami kang natulungan na tao." Sabay pasok sa isipan nito ang mga taong nakangiti. At muling nagpatuloy sa sinasabi, "Mas mabuti pa, kaysa pahabain pa ang buhay ko ng ilang taon, para maalala ang pangalan ng pamilyang Cao, sa kasaysayan. Kaya huwag kang mag-alala tungkol dyan, at ang lahat ay dumadaloy lamang sa natural nitong takbo." Sabay yuko nito ng napakalungkot, "At yun lang ang meron ako." Agad na pamulagat ang mata ng ating bida na natigilan nito. Muling sinabi ni Cao Teng, "At tama ka, yun lang." Tila ba nanigas ang ating bida sa pagkakatayo, habang ito ay nakatingin kay Cao Teng. At si Cao Teng, kilala sa pangalan Jixing, ang Panginoon ng pangkat ng Muddy Stream at isang maalamat na eunuko. Nakahiga, at doon na tuluyan na lagutan ng hininga. Ika-5 taon ng Jiangpyong, taon 188, Abril, nang ito ay mamatay. Maraming mga Panginoon feudal, sibil at militar ang damalong sa mga ritual ng libing ni Cao Teng. Lumipas ang araw, linggo at buwan, habang nag-uusap si Cao Cao, at ang ating bida sa labas ng tarangkahan. Sinabi ni Cao Cao, sa ating bida, "Sinabihan ako ni Lolo na manatili pa ako ng 10 araw pa, ngunit nanatili pa rin ako ng buong buwan." Sinabi ng ating bida, "Hindi ko naman talaga siya pinakikinggan, di ba?" Bahagyang ngumiti si Cao Cao, at sinabi, "May plano ka bang maglibot-libot ulit para magbigay ng tulong?" Ngumiti ang ating bida at sinabi, "Plano kong manatili muna sa aming tahanan ng ilang sandali. Ang akin pangalawang kapatid na lalaki ay ikakasal." Agad natuwa si Cao Cao, at sinabi, "Oy, nabalitaan ko nga yan." Matapos ay hinawakan nito ang ating bida sa balikat at tinapak-tapik at muling sinabi, "Ikaw na lang ang natitira sa 3 magkakapatid ngayon." Umiba ng direksyon ng tingin ng ating bida, at sinabi, "Kaya ko na ang sarili ko, kaya huwag na lang nating pag-usapan ang tungkol dyan, pakiusap." Paalis na ito nang may biglang naalala, at sinabi, "Siya nga pala, kinakapatid ko." Agad napatingin si Cao Cao, at sinabi, "Ano ba yun?" Sinabi ng ating bida, "Mag-ingat kayo, magiging magulo talaga ang palasyo ng imperyo ngayon." Agad na sumeryoso ang mukha ni Cao Cao, at sinabi, "Dahil ba sa pagpanaw ni Lolo, gaano pa kaya kagulo ang magiging sitwasyon nito?" Sinabi ng ating bida, "Kahit papaano, tiyak na may lalabas nito ang mga kinikimkim na emosyon ng mga eunuch na inapi ng Marquis ng Nayon ng Fei." Sabay pasok sa kanilang isipan ng galit na mga eunuch na nagkikimkim ng galit. Kumunat ang noo ni Cao Cao, at inis na sinabi, "Ang mga lintik na eunuch na iyon. Sa palagay ko ay may isang magandang bagay pa rin na lalabas mula rito." Natigilan ang ating bida, na tila ba nagtataka, bahagyang ngumiti si Cao Cao, at sinabi, "Sa tingin ko ay hindi ko na kailangan pang mag-alala kay Lolo ngayon." Napatingin ang ating bida, at sinabi sa kanyang isipan, "Gaya ng akala ko, lagi siyang kasama na naglalakad ng walang kahirap-hirap." Galit na galit siya sa mga eunuch,
ngunit paano niya napigilan ang lahat ng ito? Matapos ay sinabi, kung gayon, kinakapatid ko, aalis na ako, sabay yuko nito. Yumuko din si Cao Cao, at sinabi, mag-iingat ka, ipadala mo rin ang pagbati ko kay Yuan Rang. At habang naglakad ang ating bida, sinabi niya sa kanyang isipan, iyon lang ang naisip ko, ano kaya ang mangyayari kung patay na ang emperador, tapos buhay pa si Lolo? Subalit sa kasong ito, tiyak na lalabas ang paghihimaksik ng 10 alagad. Habang patuloy itong naglakad, at muling sinabi, tama na nga, hindi ito ang entablado ko para makialam, hindi ito ang daloy ng akin pagsasalita na dapat kong pakialaman. At kung ipagtatapat ko ito ng $50 ang lahat ng aking pagbabago, ang mabuti pa ay hayaan ko na lang, at mamuhay na lang ako bilang isang manggagamot gaya ng ginagawa ko hanggang ngayon, at hanggang doon na lang yon, gaya nga ng sinabi ni Lolo, sabay pasok sa kanyang alaala ang sinabi ni Cao Teng, nakangiti ito at sinabi, oo, hanggang doon na lang ako. Nakatingin ito sa maaliwalas na kalangitan, habang patuloy na naglalakad. Mula sa maasul na kalangitan, ika-5 taon ng Jiangpyong, taon 188, Hulyo. Nagkaroon ng malaking piging ng ikasal si Hua Fen, ginanap ni Gobernador Hua Fen, ng Qiao County ang kanyang seremonyas ng kasal kasama si Ban He. Lumapit ang ating bida at sinabi, binabati kita kuya. Nagkamot ng ulo si Hua Fen, at sinabi, isipin ko palang na binabati ako ng dakilang Huatwo, nahihiya na ako tuloy ngayon, haha. Sinabi ng ating bida, pakiusap lang, tigilan mo na ang pagtawag sa aking ng Huatwo, maaari ba kuya? Lumapit si Hua Fen, pinagsalikop nito ang kanyang 2 braso, at bahagyang binangga ng kanyang balikat ang balikat ng ating bida. At sinabi, siya nga pala, ano ang gagawin mo ngayon? At hindi mo na maaaring gawin dahilan na kailangan kong magpakasal bago ikaw. At ikaw na lang ang natitira ngayon sa ating 3. Agad na sumimangot ang ating bida, habang magkasalikop din ang kanyang braso, nagdikit ang kilay nito, at sinabi, putik. Huwag mo ako umpisahan dyan kuya, habang sa kanyang likuran sa di kalayuan si Xian, na nakatayo na tila ba nagtataka sa bahagya niya na ulinigan na pinag-uusapan ng magkapatid. Matapos ay sinabi niya sa kanyang isipan, matagal na rin simula nang huli akong dumalo sa isang seremonya ng kasal. Napatingin ito sa 2 bagong kasal, at muling sinabi sa kanyang isipan, mukhang masaya silang dalawa. Matapos ay pumasok sa kanyang isipan ang mga binigo niyang mangliligaw, maging ang kanyang sinabi dito, pasensya na subalit mayroon na akong kasintahan. Nakakainis kasi, kaya sinabi kong may nakatakda na akong karelasyon. At ngayon wala nang nagpo-propose sa akin, na bahagyang yumuko, maya-maya ay itinaas niya ang kanyang braso, at ikinuyom nito ang kanyang palad at sinabi muli sa kanyang isipan, ayos lang, sa panahon na yun ay nakatutok ako ng mga kasanayang medical na hindi ko alam sa mundo. Hindi nito namalaya na lumapit ang ina ng ating bida, at sinabi, naku, ikaw nga ba? Agad na lumingon si Xian, ngumiti ang ina ng ating bida at sinabi, narito pala si Binibining. Tion, agad na ngumiti si Xian, at sinabi, auntie. Sinabi ng ina ng ating bida, kay Xian, mayroon tayong 1 taon lampas na sa kalakasan ng edad para mag-asawa rito. Tila naman nabigla si Xian, pakiramdam nito siya ay naging isang bato. Note, at ang tip sa buhay, ayon sa pamantayan ng panahon yun, medyo late na siya sa takdang petsa. Habang hawak ng ina ng ating bida, ang kamay ni Xian, agad nagpaliwanag si Xian at sinabi, auntie, yan po ay. Pinutol ng ina ng ating bida ang pinaliliwanag ni Xian, at sinabi, naku mahal kong anak, ayos lang, ayos lang. Hindi pa naman nag-aasawa ang bunso kong anak, ngunit kailangan niya tapusin ito, sa lalong madaling panahon, sabay tawa nito. Tila uminit ang pakiramdam ni Xian, tingin niya ay nag-aapoy ang paligid ng ina ng ating bida, nang lambot ang kanyang mga tuhod at sinabi niya sa kanyang isipan, ano ba ang sinasabi niya? Ano ang ibig mong sabihin na tapusin ito, auntie? Matapos ay muling sinabi ng ina ng ating bida, subalit, hindi pa rin ako masyadong nag-aalala. Sinabi ni Xian, ano po ang ibig ninyong sabihin? Sinabi ng ina ng ating bida, dahil ang aking bunso, ay may isang napakagandang dalaga sa kanyang tabi, kaya kapit ka lang. Tila ba pakiramdam ni Xian, ay naging bato siya sa kapal ng kahihiyan, at sinabi sa kanyang isipan,
Ako ba ay, sabay tibok ng kanyang puso. Napatungo ito at napakapit ang kanyang kamay sa tapat ng kanyang dibdib, at sinabi sa kanyang isipan, tinatanggap ba niya ako? Sabay pintig ng malakas ang kanyang puso, matapos ay napatingin si Hua Fen, sa kanilang ina at kay Xian, habang hawak ng kanilang ina ang kamay ni Xian, at sinabi, ha? Sabay niyapos ng pasakal ang leeg ng ating bida, at sinabi, mukhang may maririnig tayong magandang balita mamaya, di ba? Agad na bigla ang ating bida, at sinabi sa kanyang kuya, ano ba ang ibig mong sabihin? Dapat ko na ba siyang tawagin hipag ngayon? Agad namilog ang mata ng ating bida sa pagkabigla, at sinabi, ano ba ang nangyayari dyan? Sabay napatingin ito sa direksyon ng kanyang ina at ni Xian, habang hawak ng kanyang nanay ang kamay ni Xian. Matapos ay idinikit ni Hua Fen, ang mukha niya sa mukha ng ating bida, at sinabi, pag nilayan mo ang sarili mo, pati si nanay ay kumikilos na ng napakabilis, lintik ka. Pawisan na sinabi ng ating bida, sa kanyang kuya, hay, sabi ko naman sa iyo ako na ang bahala sa sarili ko. Matapos ay tila bumuga ng hangin at sinabi, hay, nakakaabala. Ika-5 taon ng Jiangpyong, taon 188, Nobyembre sa Luoyang. Nagkita muli ang ating bida, at si Cao Cao, at sinabi kay Cao Cao, naging maayos ka ba, kinakapatid ko? Ngumiti si Cao Cao, at sinabi, ikaw, naging maayos ka naman ba? Napatingala ang ating bida, na tila ba suminghap ng hangin at sinabi, medyo nakakabulabog, halos 3 buwan, akong kinukulit tungkol sa kung kailan daw gaganapin ang kasal ko. Kaya ba napaaga ka ng pagpunta dito? Baka naman may isang taong nakapaligid sa iyo na isang magandang binibini upang maging kapareha mo, sabay tawa nito. Agad na lumuwa ang mata nito sa pagkabigla at ikinuyom ang 2 kamay na bahagyang ipinukpok sa lamesa, at sinabi, pakiusap, kinakapatid ko, pati ba naman ikaw ay tila ng aasar? Matapos ay sinabi nito sa kanyang isipan, inihaw na nila ako, hanggang sa naging malutong sa bahay, matapos ay ginagawa na rin ito ng kinakapatid kong si Cao Cao, lalo lang tuloy akong, ibinabaon sa ginagawa nila. Sabay pasok sa kanyang isipan ang magandang dalaga na si Xian. Matapos ay sinabi nito, wag mo na nga lang intindihin yun, kamusta ka na nga pala nitong mga nakaraang araw, sabay taas ng tasa. Sinabi ni Cao Cao, bueno, halos katulad pa rin ng dati, ako pa rin ang koronel ng nakatalaga ng mga hukbo, sabay taas din ng tasa. Napatingin ang ating bida kay Cao Cao, at sinabi sa isipan, siya pa rin ang nakatalagang koronel ng hukbo, mula pa ng 3 taon na ang nakalilipas, sabay inom nito. Note, koronel ng hukbo, isa sa mga unit militar ng hukbo ang nagpalakas sa sentral na hukbo bilang tugon sa rebelyon ni Bayan Zhang, at Hang Soi, ang 8 koronel ng kanluran ng hardin ay nilikha noong Agosto taong 188. Matapos ay muling sinabi sa kanyang isipan, gaya ng inaasahan, ibang-iba ito sa orihinal na kasaysayan, at ang katotohanan, dapat ay nakabalik na siya sa Luoyang sa mga ganitong oras. Note, si Cao Cao ay hinirang bilang gobernador ng estado ng Jinan, ngunit kalaunan ay ginamit niya ang pagiging dahilan na, ako ay babalik sa akin bayan. At muling sinabi, sa kanyang isipan, kung gayon, muli ay wala sa talaan, na aking kinakapatid na si Cao Cao, ay nakibahagi sa rebelyon ng 10 alagad. Note, at sa nobela, kasama sina Yuan Shao, Yuan Shu, Lu Ji, Wang Yun, at iba pa, tinangay niya ang mga yunuko ng palasyo ng imperyo. At sa kasaysayan, walang mga nakatala, mula noong panahon ginampanan niya ang posisyon ng koronel ng hukbo hanggang sa pag-angat ng kapangyarihan ni Dong Zhou. At sinabi sa sarili, at sa kahit ano pa man ang mangyari, wala akong planong sumali. Maya-maya ay ngumiti si Cao Cao, habang may hawak na baso, at sinabi, siya nga pala, maaari ba kitang ipakilala sa isang tao ngayon? Bahagyang nagtaka man ang ating bida, ngunit hindi na muna ito nagtanong at sinabi, syempre naman. Sabay sabi sa kanyang isipan, sino ba naman yun, para mangailangan pa ng opinyon ko, si Cao Hong ba? O si Cao Chun, o di kaya naman si She Hou Yuan, maya-maya pa ay bumukas ang pinto, agad na lumingon ng bahagya ang ating bida. Seryoso naman sinabi ni Cao Cao, hindi ka dumating sa tamang oras, Ben Chu. Agad nang laki ang mata ng ating bida sa gulat, napangga nga ito, at sinabi sa isipan, ano?
Si Ben Chu, baka mo ang ibig niyang sabihin, si Yuan Xiao? Agad sinabi ng lalaking bagong dating na si Ben Chu, dapat kang magpasalamat na napunta pa ako sa sirasirang tuluyan na ito, hindi ba't sabi nila ang paglilibang ay isang bertud ng isang matalinong tao? Nangalumbaba si Cao Cao, at tumingin sa ibang direksyon ang kanyang mata, at sinabi, walang tinatawag na paglilibang sa 5 patuloy na bertud. At nagmumula sa isang taong tahasang itinatanggi ang kabutihan, kalmado at mahinahon, ngunit hindi mayabang. Note, ang 5 bertud na dapat taglay na isang matalinong tao, kaya nang nabanggit sa mga analekto ni Confucius, kabilang dito ang bertud na kalmado at mahinahon ngunit walang pagmamataas, nangangahulugan ito na ang isang matalinong tao ay dapat maging malaya, may tiwala sa sarili ngunit nanatiling mapagkumbaba. Ngumiti ang lalaki at agad nagbigay galang, at sinabing, ikinagagalak kong makilala ka, ako si Yuan Xiao, Yuan Ben Chu. Siya ang koronel na sentral ng hukbo, Yuan Xiao, kilala sa pangalan Ben Chu. Nagbigay galang ang ating bida, at sinabi sa isipan, nakakabaliw ito, at muling sinabi, ako si Hua Fu, Yuan Hua. Sinabi ni Ben Chu, nakakagulat na ang pagkikita namin ng Assistant Imperial Censorate, subalit si Hua Tuo ay hindi kikilalanin. Saka yung sinumpaan kapatid ni Aman, iyan ang pinaka nakakagulat na punto. Tinawag ka nilang Hua Tuo, ngunit mukhang alam mo rin kung paano harapin ang puso ng demonyo. Kung magpapaapekto ako sa ugali ng isang bastos na tao, malamang ako rin ang magduruse sa pagsiklab ng galit. Tila ba, inis na sinabi ni Cao Cao, tumahimik ka na nga, bastos ka. Hindi pinansin ni Ben Chu. Ang sinabi ni Cao Cao, muling sinabi ni Ben Chu sa ating bida, at isang araw, dapat ay tignan mo rin ang palso ko. Ngumiti ng bahagya ang ating bida, at sinabi, ako nga, ngunit isa lamang akong mamamayan na walang kasanayan o kakayahan para sa ganoong bagay. Sinabi ni Cao Cao, Yuan Hua, huwag na huwag mo siyang susuriin kahit pa pumunta sa iyo ang walang hiyang iyan at magreklamong may sakit siya. Tila naman naguguluhan ang ating bida, ngumiti si Ben Chu, at sinabing, ikaw ha, ang galing mo talagang magsalita ng masasakit na bagay, Aman. Matapos ay nagpatay mali siya ang ating bida, sabay tumawa ito, ha ha ha, sabay bulong nito sa kanyang isipan, tumigil na kayo, kakaibang pakinggan kapag nagmumula ito sa isang taong namatay dahil sa sakit ng ulo o sa isang taong samuka at namatay. Note, kani-kanilang mga sanhi ng pagkamatay ni Cao Cao at Yuan Xiao. Kaya ba sinasabi mo sa akin na itong 2 taong nasa harapan ko, sasabak ba sa pinakadakilang labanan ng Guando? Habang nakikita niya sa kanyang isipan ang nag-aapoy na labanan ng 2 bandila, at muling sinabi sa isipan, hindi na kailangan tumingin sa malayo, susukwan ni Yuan Xiao, ang 10 katuwang na rebelyon na magaganap sa susunod na taon, at kahit na ang resulta nito ay isang kumpletong pagkabigo. Note, si Dong Zhuo, ang nang-agaw ng kapangyarihan sa pamamagitan ng insidente ng 10 katuwang na rebelyon, at si Yuan Xiao, ang tumawag kay Dong Zhou. Bilang resulta nagsimula ang anti-Dong Zhou na koalisyon na humahantong sa panahon ng mga mandirigma. Ngumiti muli si Ben Chu, at sinabi, subalit, Aman, paano kung simulan mo nang magsalita? Gaano mo ba kakilala ang manggagamot na si Hua Tuo? At walang dahilan upang ipatawag mo ako dito para lang ipakilala mo ako sa isang manggagamot. Sinabi ni Cao Cao, bumaba kasi sa pwesto si tatay bilang komandante. Bahagyang kumunat ang noo ng ating bida, at sinabi, sa kanyang isipan, kung gayon natanggal pala siya sa trabaho nang mamatay si Lolo. Note, sa katotohanan, si Cao Song, ay tinanggal sa kanyang posisyon bilang komandante noong Abril taong 188. Sinabi ni Ben Chu, ang Panginoon na si Hua, ay talagang napakahusay na tao, para sa iyo Aman, isang napakahusay, sabay sengyas ng daliri, V-sign, at sinabi, mga 2 beses, matapos ay tumawa at sinabi, iyan ang bilang ko, ng ilang beses, na ako si Yuan Ben Chu, ay tutulong kay Panginoon Hua, sa hinaharap. Matapos ay isnenyas nito ang daliri ng V-sign, at nakangiti nitong sinabi, 2 beses, at yan ang bilang kung ilang beses, natutulungan ni Yuan Ben Chu, ang Panginoon na si Hua sa hinaharap. Agad na tumutol si Cao Cao, at sinabi, akala ko ba tutulungan mo siya ng 3 beses o higit pa, bakit ang ikli naman yata? Agad na sumagot si Ben Chu, ang 3 beses ay sobra na.
Tila naman napalunok ang ating bida, na tila nagtataka sa pagtatalo ng dalawa, at sinabi niya sa kanyang isipan, ano daw, ano ba ang pinag-uusapan nila? Bakit niya ako tutulungan? Baka sinasabi niya siguro yan, dahil matatanggal ako sa posisyon ko bilang Assistant Imperial Censorate. Sabay pasok sa kanyang isipan, ang naputol na sagisag. Ang pamilya ni Yuan Shao, ang pinuno ng paksayo ng Moody Stream, kaya kahit ang yunuko na yon, ay hindi maglalakas loob na kumilos ng pagpapabeya. Kaya nga niya sinubukang ilagay si Yuan Shao bilang aking taga-suporta. Kumunat ang noo ni Cao Cao, at sumimangot, at sinabi, kahit papaano may utang na loob ako sayo, agad na tumugon si Ben Chu, nang nakangiti habang umiinom ng alak at sinabi, syempre. Inis na sinabi ni Cao Cao, nakakainis ka, ang bastos mo. Bahagyang natuwa ang ating bida sa nakikita niyang tila ba pagtatanggol sa kanya ni Cao Cao, at sinabi sa kanyang isipan, nakakaantig ito, ang dakilang Cao Cao, ay inaalagaan ako ng mabuti. Hindi rin naman ako pwedeng basta-basta na lang tumatanggap. Agad na tinawag ng ating bida si Cao Cao, at sinabi, Mengde, kinakapatid ko. Agad na tigilan si Cao Cao, sabay napatingin ito sa ating bida, sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, ang una. At muling sinabi, sa harap ni Cao Cao, sa nalalapit na hinaharap, kapag ang iyong buhay ay nasa panganib, at hindi ka na magtitiwala pa sa kahit sino, sabay sabi sa kanyang isipan, burahin natin ang unang insidente sa madilim na kasaysayan, at sinabi, huwag mo munang babunuting ang iyong espada. Muling sinabi sa isipan, kilala si Cao Cao, sa nangungunang tatlong madidilim sa kasaysayan, at ang pagpatay sa buong pamilya ni Lu Bosh, ay nangyari ng agawin ni Dong Zhuo, ang kapangyarihan, tama. At ang pinakamabuting gawin ay pigilan si Dong Zhuo, na makapasok sa Luoyang, ngunit wala akong magagawa para doon. Note, Sermonsa ng Tatlong Kaharian, matapos mabigang patayin si Dong Zhuo, tumakas si Cao Cao, at nanatili sa bahay ni Lu Bosh, ang kahatid ng kanyang ama. Okay nang marinig ang isang taong palihim na nagmumungkahi na, atali at patayin siya, nagulat si Cao Cao, at pinatay ang buong pamilya ni Lu Bosh. Kalaunan, nang mapagtanto niya na plano lang pala nilang pagsilbihan siya ng baboy, ay nagsisi siya, ngunit nang makauwi si Lu Bosh, pinatay niya din niya ito bago tumakas. Ang pagkabigong patayin si Dong Zhuo, si Lu Bosh, bilang sinumpaan kapatid ng kanyang ama, at ang pagpatay kay Lu Bosh, ay pawang mga kathang-isip na elemento. Napatuon ang mata ng ating bida kay Ben Chu, at sinabi sa kanyang isipan, malulutas ang lahat kung hindi lang ipatawag ng lalaking ito si Dong Zhuo. Ngunit wala ng paraan para pigilan siya, isa siya kainahinalang tao. Kaya ang pagbanggit pa lang kay Dong Zhuo, ay mag-iisip na siya ay may mali, at hindi rin ito ang sitwasyon kung saan maaari akong magsabi ng kahit ano. Agad na nagtataka na sinabi ni Cao Cao, ano ang ibig mong sabihin? Na huwag ko munang bunutin ang espada ko kapag nasa panganib ang buhay ko. Agad tumawa ang ating bida, bahagyang napakamot ito ng ulo at sinabi, kasi, sinasabi ko lang sayo, na pag-isipan mo muna kapag nalagay ka sa ganoon sitwasyon. Sabay pasok sa kanyang isipan ang malagim na pangyayari, at sinabi niya sa sarili, at kailan nagsimula magbago ang isip ni Cao Cao, na mas matapat kaysa kaninuman. At marahil nagsimula ito noong pinatay niya ang pamilya ni Lu Bosh. Note, sa komentaryo ng mga talaan ng Tatlong Kaharian na binanggit sa maling dokumento ni Wang Shek. Inilarawan ito bilang isang gawa ng pagtatanggol sa sarili, sa mga kasabihan ng mga dinastiyang Wei at Jin, ni Guo Ban, isinulat na nagkamali si Cao Cao, sa pagpatay sa pamilya ni Lu Bosh, sa iba't ibang tala ni Sun Sheng, na itala na napagtanto ni Cao Cao, na ito ay isang hindi pagkakaunawaan, at dahil sa pagsisisi at dalamhati, sumigaw siya ng mapait habang sinasabing, mas gugustuhin ko pang ipagkanulo ang iba kaysa ako'y ipinagkanulo nila, bago umalis. Agad na sumingit sa usapan si Ben Chu, at sinabi, naku, ngunit madalas din kumikilos si Aman, nang hindi pinag-iisipan mabuti. Agad kumunat ang noo ni Cao Cao, at inis na sinabi ko na sayo, na isara mo yan bibig mo. Sinabi ni Ben Chu, sa ating bida, masyado kang malalim mag-isip talaga gaya ng naririnig ko. Kaya, bakit hindi mo rin bigyan ng payo itong Ben Chu na ito, sabay turo sa kanyang sarili. Agad nagbigay galang ang ating bida,
at ngumiti ng hilaw at sinabi, ano naman ang maipapayo ko, at maibibigay na isang ordinaryong tao na katulad ko. Matapos ay bahagyang lumingon ito na tila ba nag-iba ng direksyon at bahagyang napaisip at sinabi sa kanyang isipan, hindi ka naman makikinig kahit ano pa ang sabihin ko sa iyo. Bahagya naman natigilan si Benchu, nang may pagtataka. Note, hindi nakinig si Yuan Shao sa mga salita ng kanyang mga estratehiya sa paghinto. Siyempre, sina Zhu Shou at Tiang Feng ay sumunod sa pagsulong ni Guo Tu at Shen Pei, ngunit humantong yun sa kanyang pagkatalo sa labanan ng Guandou. Matapos ay muling sinabi ni Benchu, mas mapagkumbaba ka kaysa sa mga sabi-sabi, na kung iisipin ko na ang taong yon ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Aman. Naiisip ko tuloy kung masyado ka lang bang mabait para lamagay sa ilalim niya. Napatingin ang ating bida, at sinabi sa kanyang isipan, ganito ba siya kadirekta bilang isang tao? Humalukip-kip si Cao Cao, at sumimangot, at inis na sinabi, parang wala akong gana na sumagot ngayon. Sinabi ng ating bida, sa kanyang isipan, sinusubukan ba niya si Cao Cao, na kinakapatid ko, o sinusubukan lang niya itong kutsain? Sinabi ni Cao Cao, si Yuan Hua, ay ang aking sinumpaang kapatid, subalit bago iyon ay may isang manggagamot na nagligtas ng buhay ng mga tao sa buong mundo. Agad napatingin ang ating bida kay Cao Cao, at sinabi, ha? Seryoso muli na sinabi, ni Cao Cao, kaya ang Huatuo, na tinutukoy mo ay hindi isang taong nasa ilalim ko, kundi isang taong nasa ilalim ng langit. Agad napalingon si Benchu, na tila ba napahanga, at sinabi, aw. Namilog naman ang mata ng ating bida at sinabi sa kanyang isipan, medyo nakakaantig naman ang sinabi niya. Matapos ay inis na pasigaw na sinabi ni Cao Cao, kay Benchu, nakuha mo ba ang ibig kong sabihin, tanga ka ba? Tumawa lang si Benchu, at sinabi, aray, ang sakit naman. Napapikit ang ating bida at lihim na tawa, at sinabi sa kanyang isipan, hay naku, huwag mo ngang sabihin yan. Agad na tumayo si Benchu, at muling sinabi, tapos na ako dito, kaya aalis na ang tangang ito, gaya ng sinabi mo. Humakbang ito palabas at habang palabas na ito, lumingon sa ating bida at sinabi, hanggang sa muling pagkikita Huatuo. At kapag nagkita tayong muli, sana ay wala tayo sa larangan ng digmaan. Natigilan ang ating bida, nabigla ito sa sinabi ni Benchu. Lumipas ang araw, linggo at buwan. Ika-6 na taon Jangpyong taon 189, Abril sa kalendaryong lunar, sa pamilya ng Hua. Habang nakatayo ang ating bida sa bakuran, agad nagmamadaling lumapit si Okjo sa ating bida, at sinabi, Huatuo Nim. Lumingon ang ating bida mula sa pagkakatayo, at sinabi, may problema ba, Ginoong Okjo? Hinihingal pa na sinabi ni Okjo, ang kamahalan po, ay pumanaw na. Nang laki ang mata ng ating bida sa pagkabigla, sinabing muling ni Okjo, sinusubukan kong ipaalam sa iyo sa lalong madaling panahon, subalit napakahigpit ng pagbabantay ng 10 yunuko, kaya. Agad na pinutol ng ating bida ang sinabi ni Okjo, at sinabi, nakakagaan ng loob na mabuti at ligtas at maayos ka. Agad na yumuko si Okjo at nagbigay galang at sinabi, hindi ko pa napaghandaan ang sinabi mo. Sinabi ng ating bida, sana ay handa na ito, bago matapos ang taong ito. Agad na bahagyang tumutol si Okjo, at sinabi, subalit Huatuo Nim, tingin mo ba talaga, na magkakaroon ng kaguluhan ang mundo? Agad na tumugon ang ating bida at sinabi, oo, at walang kapantay na mas masahol pa kaysa sa rebelyon ng dilaw na turban. Sabay pasok sa kanyang isipan ang nagliliyab na apoy. At muling sinabi, ang kaguluhan na darating ay lalamunin ng buong mundo. Kabadong sinabi ni Okjo, kung gayon, dapat ay naghahanda na tayo upang lumikas, subalit bakit? Sinabi ng ating bida, kahit saan ay magiging larangan ng digmaan ang lahat ng dako, kaya walang magiging ligtas na lugar, at ang kaya lang natin, ay magtrabaho ng husto at magligtas ng kahit isa pang tao. Sabay taas ng hintuturo, ika-6 na taon ng Jangpyong taon 189 na Mayo, ng kalendaryong lunar. Pumanaw si Emperador Liu Hong, hiniling ni Liu Hong kay Jian Shou, isa sa 10 tagapag-alaga, na alagaan si Prinsipe Liu Zai ng Chenlo. Gayunpaman, si Jian Shou, na nagkimkim ng sama na loob laban sa kalupaan, si He Jin, ang panig ng ina ng Prinsipe si Liu Baiyan,
ay nagplano na patayin si He Jin at suportahan si Prinsipe Liu Zai ng Chenlo. Subalit iniulat ng ministro ng digmaan na si Pan Yin ang planong ito kay He Jin, at si Jian Shou ay napatay ni He Jin. At nang suportahan ni General He Jin, si Liu Baiyan, bilang emperador, hinikayat ng mga matitigas ang ulo, kabilang si Yuan Shao, si He Jin, na patayin ang mga eunuko. At bilang naging tugon, nakaisip si Yuan Shao ng plano para kay He Jin. At ang una, pinagbalat kayo niya ang mga sundalo, bilang mga itim na bandido sa bundok at sinunog ang kampo ng koalisyon, upang magmukhang ang mga itim na bandido sa bundok ang may kagagawan. At ang pangalawa, ang general sa ilalim ng pamumuno ni He Jin, ay nagtawag ng mga sundalo at nagpalista ng mga panlabas na Panginoon ng digmaan, upang lumikha ng takot, tungkol sa mga itim na bandido sa bundok. At ang pangatlo, pinuna at kinandi na niya ang patakaran ng mga pagpapakalma sa mga bandidong itim sa bundok, na itinutulak ni Emperador Ling at ng 10 alagad, at ginamit ito bilang dahilan upang maalis ang galit ng 10 alagad. At ang pang-apat, kasama ang mga Panginoon ng digmaan, na naglunsad siya ng isang kampanya upang sugpuin ang mga bandidong itim sa bundok at pagtakpan ang dalawang magkaibang pangyayari. Habang makikita ang nagliliyab na apoy habang nasusunog ang mga bandila ng digmaan, ngumisi at tumawa ang isang lalaki na isa sa Panginoon ng digmaan at sinabi, "Ito ay nakakawiling pagmasdan, hahaha." Subalit ang isa sa mga Panginoon ng digmaan habang patungo ito sa Luoyang, tumatawa ito habang kasama ang mga hukbo habang sakay ng kanyang kabayo, at muling sinabi habang humahalakhak, "Ito ay kawili-wili, hahaha." Siya ay nakipagtulungan kay Dong Zhou. Gaano ba ito, kawili-wili? Subalit ang isa sa Panginoon ng digmaan ay patungo sa Luoyang. Muling sinabi ng lalaki, "Ito ay nakakawili," sabay ngisi nito, habang sakay ng kanyang kabayo, habang nasa likuran nito ang mga batalyon ng hukbo. Siya ay nakipagtulungan kay Dong Zhuo, unang taon ng Guanji, taon 189 sa kalendaryong lunar, ika-25 ng Agosto. Note, ang pangalan ng panahon na ginamit mula sa ika-4 na buwan ng lunar, nang si Emperador Shao, ang umupo sa trono, hanggang sa ika-8 ng buwan ng lunar nang masugpo ang rebelyon ng 10 tagapaglingkod. At si General He Jian, ay pinatay ng 10 tagapaglingkod. Sa labis na galit nito, pinangunahan ni Wu Huang, Yuan Shao, Yuan Shu, at ng iba pa, nilang mga puwersa at pinatay ang 10 tagapaglingkod at mga eunuko. At sa kabuuan, mahigit 2,000 na eunuko ang pinatay. At si Zhang Rang, isa sa 10 tagapaglingkod, ay nagbanta kina Emperador Liu Baiyan, at Prinsipe Liu Zai, na napilitan itong tumakas mula sa lugar, subalit nang maabyutin ito sa paghabol ni Yuan Shao, ang isang kagipitan na sitwasyon, ay biglang tumalon ito mula sa ilog. Note, sa romansa sa 3 kaharian, inilarawan na niyakap ni Zhang Rang, sina Liu Baiyan at Liu Exi, habang lumulubog ito sa ilog kasama nila, at sa mga opisyal na talaan ng kasaysayan, nakasaad na si Zhang Rang, ay tumalon lang ng mag-isa. Gayunpaman, si Dong Zhuo ay sinigurado niya na si Liu Baiyan at Liu Zai, at tuluyan nakapasok sa Luoyang. At si Dong Zhuo, sa kalendaryong lunar, unang bahagi ng Setyembre, pinatalsik ni Dong Zhuo, si Liu Baiyan at iniluklok si Liu Zai bilang emperador. Habang nakatayo si Dong Zhuo nang nakangisi, at kasalukuyan naman nakaupo sa trono ang walang magawang bata na si Liu Zai. At pagkatapos ay ipinatupad ni Dong Zhuo, ang isang portal na paghahari, na may ganap na kapangyarihan. At si Yuan Shao, bilang kalaban ni Dong Zhuo, ay lumipat patimog sa commandery ng Bohai, sa Jinzhou upang bumuo ng sarili niyang puwersa. Note, at sa ilalim ng banta ni Dong Zhuo, hinugot ni Yuan Shao, ang kanyang espada at sinabing, hindi lang si Dong Zhuo, ang may kapangyarihan sa mundo, at bago umalis sa pinangyarihan, galit na galit si Dong Zhuo, at nag-alok ng pabuya para mahuli si Yuan Shao, ngunit nang umasa ang mga nakapaligid sa kanya at hikayatin si Yuan Shao, na tinatawag pa rin sa kanyang orihinal na titulong koronel ng Sili. At hinira ni Dong Zhuo, si Cao Cao, bilang koronel ng armadong kabalyeriya sa pagtatangkang mapilitan nito na pumanig kay Yuan Shao. Gayunpaman, tinanggihan ni Cao Cao, ang paghirang at tumangging manungkulan, sa halip ay bumalik siya sa kanyang bayan, samantala. Habang sa gitna ng kalakasan ng ulan, ay patuloy na naglakad si Cao Cao.
na tila babasang sisiw, basang-basa ito ng ulan at sinabi, sa kanyang kaharap, pasensya na sa biglaan pagpunta ko sa iyo. Hinawakan ni Lubosh, sa balikat si Kaukau, at sinabi, hindi mo na kailangang magsisi, tama ang naging desisyon mo. Nakarating si Kaukau sa bahay ni Lubosh dahil sa pag-iwas sa paghabol sa kanya ni Dong Zuo. Note, noong panahong iyon, itinuturing na isang malaking krimen para sa isang mataas na opisyal ang umalis sa kabisera ng walang utos, dahil itinuturing ito na isang akto ng paghihimaksik. Sa pag-iibigan ng tatlong kaharian, inilalarawan si Cao Cao, na nagtangkang patayin si Dong Zuo, ngunit nabigo at tumakas, habang inilalarawan ng maharlika na si Lubosh, bilang ang sinumpaan kapatid ng kanyang ama, itinatala sa opisyal na talaan ng kasaysayan na sila ay mga matandang magkaibigan lamang. Sinabi ni Lubosh, para kang kawawang bata, ano ba ang pinagdaanan mo? Sandali lang. Note, si Cao Cao ay nahuli habang dumadaan sa Zhongmo County, sa Heman Commandery. Gayunpaman, nakilala siya ng isang residente ng lugar at humingi siya ng tulong, na nagpahintulot sa kanya na makatakas. Ayon sa talambuhay ni Cao Cao, isang makasaysayang sanggunian na isinulat ng hindi nagpakilala, pinalaya siya ng mahistrado ng county. Gayunpaman, nangyari ito bago siya dinala kay Dong Zuo, at sa romansa ng tatlong kaharian, inilarawan na pinalaya na mahistrado ng county na si Chen Gong, at sinamahan siya ni Cao Cao. Humakbang palabas si Lubosh, at sinabi, malamig, ngayon, dahil sa ulan, kaya dapat ay uminom tayo para mainitan, di ba, babalik ako kaagad. Bahagyang natigilan si Cao Cao. Matapos ay napapikit ito habang basa ng tubig ulan ang buong katawan at kasuotan, at habang nakaupo ito, sinabi sa isipan, dapat pala ay inalis ko na siya noon panahon ng dilaw na turban ng rebelyon. At kung iisipin na ang halimaw na yun ay may kapangyarihan na sa emperador ngayon. Tumiim ang mata nito, at muling sinabi sa kanyang isipan, tinitiyak ko, napapatayin kita, Dong Zuo. Maya-maya ay napatingin ito sa siwang na pinto at nakarinig ito ng ingay na tila bakalansing ng mga espada. Agad siyang nagulat sabay sabi sa kanyang isipan, ha? Hinawi niya ang tuwalya sa kanyang ulo at muling sinabi sa kanyang isipan, ano ba ang tunog na yon? Isang espada, kalansing iyon ng isang espada. Maya-maya pa ay nakarinig ito ng mahinang tinig, mula sa labas, at sinabi, bilasin mo, isara mo ang pinto. Mahihirapan tayo kung tatakbo siya palayo. Tila naman nabigla si Cao Cao, agad siyang tumayo, humakbang palapit sa mahina na nag-uusap, upang marinig niya ito ng malinaw. At muli niya naulinagan na sinabi, nagdala ka ba ng lubad para sa paggapos sa kanya? Sinabi naman ng isa, ayos na siguro ito. Agad kumunat ang noo ni Cao Cao, at sinabi sa kanyang isipan, ano ba ang pinag-uusapan nila? Tumakas, nagtatali, para saan ba yun? Huwag mong sabihin sa aking na, matapos ay mahigpit niyang hinawakan ang kanyang espada, at muli niyang narinig ang mahinang sinabi ng lalaki sa labas, "Shi, tumahimik ka nga." Sa tingin ko, hindi ito matatapos ng madali. Tumalim ang mga mata nito, at muling sinabi, tama. Alam ko sa simula pa lang noon umalis ako sa palasyo ng imperyo. Hanggang sa nakalapit na ito sa pintuan. At muling sinabi, ang bawat hakbang ko ay nagiging larangan sa digmaan, sabay humakbang ito, palabas ng pinto, at sinabi sa kanyang isipan ang bawat yabag ko, ako ay nasa larangan ng digmaan. Natila ba napuno ng pagdududa na parabang ito ay nasa Niban, sabay sa nangangalit na apoy sa kanyang paligid. Napatuon ang kanyang tingin sa lalaking nakatalikod at kasalukuyan naghahasa ng itak, tinignan nito ang talam kung ito ay matalas na o hindi pa. Sabay napansin nito ang anino sa kanyang likuran at agad itong lumingon, sabay tigpa ng espada ni Cao Cao. Sa lalaki napasigaw ito sabay talsik ng dugo sa mukha ni Cao Cao, agad tumawag ito ng atensyon na nasa paligid, at mula sa likod ay pasiga na tumawag ito, at sinabi, Ginoo. Matalim ang mga mata na napahinto si Cao Cao, matapos ay lumingon ito sa tumawag. At muling sinabi ng lalaki, ano ba ang nangyayari dito? Maging ang nasa likuran nitong babae, ay nahintakutan sa nakita. Maya-maya pa kasabay sa malakas na buhos ng ulan at nangangalit na pagkulog at pagkidlat ay maririnig ang sigaw ng lalaki at babae, maging ang tunog ng talam ng espada.
At sa pagtulo ng dugo sa hawak niyang espada na kalugmok ang walang buhay na ng mga nilalang, sabay sabi sa kanyang isipan, nakakaginhawa ito, pinagmasdan niya ang bangkay at muling sinabi, hindi ko narinig ang mga sigaw nila, dahil sa malakas na ulan, kulog at kidlat. Matapos ay napalingon ito sa kanyang likod ng makarinig ito ng isang iyak ng baboy, malakas umatungal ito habang ito ay nakatali, na tila ba nagmamakaawa. Natigilan si Kaw-Kaw, sa nakita niyang ginawa niya mula sa iyak ng baboy at sa pagpatay niya sa dalawang lalaki at babae. Pumasok sa kanyang isipan ang sinabi ng ating bida, sa nalalapit na hinaharap, ang iyong buhay ay nasa panganib, at maaaring hindi ka na magtitiwala pa kahit kanino, at kung maaari ay huwag ka munang bubunot ng iyong espada. Na tila ba kidlat na tumusok sa kanyang buong katawan, sabay sa pag-agos ng ulan sa kanyang katawan, na natitigilan sa kanyang ginawa. Napasigaw si Lubosh, sa nasaksihan, bumaksak ang hawak nitong alak na daladala niya mula sa pagbili niya sa labas. Agad itong naglakad ng tila wala sa sarili at hindi makapaniwala sa nasaksihan, hanggang sa nalagpasan niya si Kaw-Kaw. Napaluhod na napaupo ito at hinawakan ng lalaking nakahandusay, at sinabi, hindi, paano, nangyari ito? Habang si Kaw-Kaw ay nakatayo pa rin, humarap ito sa nakatalikod na si Lubosh, at habag nitong sinabi, pasensya na, patawarin mo sana ako. Humakbang ang mga paa nito na may mga patak na dugo, maging ang kanyang espada ay inaagusan din ng dugo habang palapit sa nakatalikod na si Lubosh, at muling sinabi, tinapos ko. Pinagtaksilan ko ang iyong mabuting pakikitungo, nang dahil sa aking maling paghihinala. Subalit mas gugustuhin ko pang magtaksil sa iba. Habang unti-unti nitong itinataas ang hawak na espada, habang nakatalikod si Lubosh, na tila ba nararamdaman nito ang panganib sa kanyang likuran, at muling sinabi ni Kaw-Kaw, kaysa ipagkanulo ako sa iba, sabay taas ng espada nito upang patayin si Lubosh, mula sa pagkakatalikod nito, sa pagtaas ng kanyang espada, sabay pasok ng malakas na kulog at kidlat, na sumaksi kung paano tinapos ni Kaw-Kaw ang buhay ni Lubosh.